Yan. Huwag kayong maging bangag katulad ni Marcos Jr. Dahil talagang kawawa ang kinabukasan ng pamilya ninyo. Pero ang pagiging bangag ni Marcos Jr., hindi lang isang pamilya ang naapektuhan. 100-something million Filipinos. So sino ang mas malupit ang kaparusahan o kasalanan? Si Juan na residente ng Barangay 101 o si Marcos Jr. na presidenteng bangag? Kaya you have to... Bangag po kasi pag ang bangag ang presidente nyo, bangag ang cabinet secretaries, bangag ang first lady, bangag ang mga anak. Ano expect nyo? Walang puso. Napansin nyo, di ba? I'm sorry kung mayroon kayong mga kamag-anak, kaibigan na nalulung sa ganitong klaseng bisyo. Yung iba nagbabago, marami namang nagbabago. Pero nakakatakot sila kapag sila ay nasa high na high. Kaya nga kung may nakikinig sa akin ngayon, kung nagtumitikim-tikim kayo dyan ng bonggang-bongga, itigil nyo na yan. Huwag kayong maging bangag katulad ni Marcos Jr. Dahil talagang kawawa ang kinabukasan ng pamilya ninyo. The problem dito sa mga nagbabangag, yung mga individual, ang naaapektuhan lang madalas yung pamilya nila. Pero ang pagiging bangag ni Marcos Jr., hindi lang isang pamilya ang naapektuhan. 100-something million Filipinos. So sino ang mas malupit ang kaparusahan o kasalanan? Si Juan na residente ng Barangay 101 o si Marcos Jr. na presidenteng bangag? Kaya you have to get up and speak up, mga kababayan. Okay? Huwag na kayo lumayo. Ang SMNI, indefinite suspension. Si Eric tsaka si Dr. Lorraine Badoy, kinontempt ng mga yawa dyan sa Kongreso na sila din ngayon ang tumitira kay Morales. You know what I mean? See? Nakita niyo mga kababayan? And now what? Kaya nga sabi ko kung matino itong mga ano na ito, ang pagbalik tayo dito sa sa magiging hearing sa May 7, mga kababayan, pag kinross exam si Maricel, okay? Isa ito dapat sa mga katanungan na i-expound kay Morales. Morales, ano ba ang nakita mo sa limang litrato na ito? Ano-ano, matatandaan mo ba? May sinisingot ba? Kaya nga sabi ni Morales sa kanyang interview, nakita niya sa picture, alam nga naman ang sinisingot nila, gawgaw o pulburon. Gawgaw o ari. Yeah, gawgaw at arina. Isa. Ang gawgaw at saka arina, magkaiba, di ba? Cornstarch yata yung ano. What is gawgaw? Cornstarch, di ba? Okay. Gawgaw o arina o tawas. So dito dapat kung matitino ang mga senador, ito yung mga katanungan. Ito yung moment nila, sabi ko nga, make or break. Senator Bato, make or break ito. Dito mo makita, Morales, sa tingin mo ano sinisingot nila? Gawgaw ba ito, polvoron o Coca-Cola na favorite ni Marcos Jr.? Di ba? Bangag na bangag talaga siya kung sinisingot. Well, hindi siya magiging bangag kung ang kanyang sinisingot ay gawgaw o polvoron. Mabibilaukan lang siya. Di ba? Mauubuhin siya. Pero hindi siya magiging bangag. Pero the fact na sumisingot ka ng pulburo, yung pulburo na illegal na pulburon, bangag ka nga. So, eto yung mga, natin, dapat tutukan natin mga palangga. Yung, what you call it, yung pagdating sa May 7. O ilang araw na lang? 3 araw na lang ba? Yeah, 3 days na lang. Ngayon, mga kababayan, baka makalimutan natin, sino to si Mekos-Mekos na ito? Ba, excited na kayo. Tignan ko lang kung mayroon pa tayong dapat pag-usapan dito. Alright. So ngayong araw na ito, bubukelan natin kung sino si Mekos-Mekos. Kagabi, sabi ko sa inyo, ginagapang ito si Morales na wag na lang umattend sa May 7. It's either ino-offeran o gugurgurin. Dalawa lang naman yan eh. O offeran ka o gugurgurin ka. Pag inoferan ka, patibong yan. And I hope, Mr. Sir, kung narinig mo ko, pag inoferan ka, magtitiwala ka pa ba sa mga bangag na yan? Baka ikaw pa ngayon ang baliktarin. O ito si Morales mukhang pera. Alam mo, kaya ini-intercept, kaya inaano natin ngayon, kumbaga ini-intercept na natin yung mga evil na nilang plano. Okay, sige nga, ikaw, Cotton Fin, from Texas, Palangga. O operan ka ni Liza ng something, maniniwala ka ba? Bakit sila mag-o-offer in the first place? Kasi takot sila na lumubog na ang bangka ng mga ahas. And now,
first time here in this channel, I don't know kung may nag-discuss na, mga kababayan, kaya pala tahimik itong Volunteers Against Crime and Corruption. Ano ba yan? Volunteers Against Crime and Corruption. Dapat yan katuwang natin sila, mga kababayan. Dapat sila ay katuwang ng bayan na nandiyan para tayo ay tulungan. Diba? Mga simpleng nga lang, hindi naman ganun kabigat na mga crime. Laging nandiyan si Arsenio Boy Evangelista. Sino si teka muna, ano ba tong Volunteers Against Crime and Corruption? Diba? Nag-start yan doon sa Visconde Massacre dahil kay si Lauro Visconde, diba? At saka sila Dante Jimenez, nawala na sila. Ngayon, ang nagmana na lang ngayon, itong si Arsenio Boy Evangelista na kung saan yung kanyang anak ay sinunog. Ano ba yung anak niya? Bibigyan ko lang kayo ng history. Yung anak nito ng, ano ba siya? Tingnan natin yung kanyang ano dito, about. Okay. Okay, ito, list of officers and board members of trustees. So itong Volunteers Against Crime and Corruption, mga palangga. Kaya nandyan ngayon si Arsenio Boy Evangelista na tahimik, na wala tayong naririnig. Actually, pinapanood ko, naawang-awa ako sa kanya dahil yung anak niyan ay biktima ng isang malaking crime. Ang anak niya ay nagbibenta ng kotse. Yung anak na nagbebenta ng kotse, sinamahan yung sumunog sa kanya para mag-drive test. Hindi na nakabalik yung anak niya, sinunog ng bonggang-bongga. Sunog na sunog. Kaya nga si Arsenio Boy Evangelista nandyan ngayon sa, sa Volunteers Against Crime and Corruption. Pero wala tayong naririnig. Kaya pala tayo walang naririnig. Baka binusog na rin ni Lisa. Mr. Boy Evangelista, San Pedro, Cory Quirino, Chairwoman, Attorney Obidoza, Treasurer Abilo. At ngayon, napag-alaman ko, base sa ating research, mga palangga, ang isa sa sekretary ng Volunteers Against Crime and Corruption, mga palangga, ay si James Kumar. Wow! Sino ito? Ito na ba siya si Mekos Mekos? Okay, so ginugol natin, sinearch natin kung sino ito si James Kumar, although may mga information na nakakarating. Imagine mo, secretary siya ng Volunteers Against Crime and Corruption. Kaya pala no wonder tahimik ang mga taga-VACC. Mr. Arsenio Evangelista, sa ngalan ng anak mong tinustado ng mga kriminal, ginornog, nagbuwis ng buhay ang anak mo, dahil sa mga kriminal na ito, umiiyak ka sa national TV, nakikipaglaban ka sa hustisya. Bakit tahimik ka dito? Dahil ba si James Kumar ay front at dyan kasapi ng VACC? Yung pala, itong Kumar na ito, mga palangga, isa siya sa donor ni Marcos Jr. noong 2022. So ito sa mga vloggers, ito ang himay-himay ninyo. Dahil ang daming overwhelming information. And now, tignan natin. Okay. So, tignan natin dito sa, pcij.org. Okay? Who donated to Bongbong Marcos August 31, 2022. So, sinearch natin kasi kagabi sabi ko, I think itong si Mekos Mekos ay campaign donor. Yun ang nakarating sa atin. So, true enough. Siya ay nasa number of contributor. Okay? Number of contributor. Ang pangalan niya dito is contributor niya ay, receipt number 25. Okay? 25. February 16, receipt number 25. Name of contributor is si Manjinder Kumar. Nagbigay ng 20 million pesos noong campaign donor ni Marcos Jr. Sino siya? Di ba sabi ko kagabi na, pag-alaman natin, ayon sa Putingas, na may inuutusan si Lisa na gumagapang. Okay? Tandaan lang. Baka tayo. I-charge lang natin ng bonggang-bongga to. Okay. Dali mga hitad. Okay. Medyo mahaba-haba kasi yung ating ating ngayon, vlog. Alright? So ngayon, napag-alaman ko, base sa research na itong campaign donor ng 20 million, noong 2022, ito nga siya si Mekos Mekos. Nagkamali kasi si Mekos Mekos kasi yung anuhan niya, isa sa mga ginagapang nila si Lisa ay insan ko. Baka naman insan. Di ba yun yung ng Mekos Mekos, si insan? Yun yung
mga term nila. So ngayon, napag-alaman natin, ito palang kumar. Kumar, ayon sa ating source, sa ating puting ahas, ay, yun nga, sinearch ko, sabi sa akin, Miss Marlicat, i-google mo yung VACC na yan. Kaya tahimik ang VACC kasi nga yung kumar ay secretary.